Tahimik ang gabi. Tanging ilaw mula sa lampara ang nagsisilbing liwanag sa kwarto ni Liza. Habang nagsusuklay siya sa harap ng lumang salamin, napansin niyang tila may anino sa likod ng kanyang refleksyon. Pinakiramdaman niya ang paligid, ngunit mag-isa lang siya sa madilim na silid. Bigla gumalaw ang refleksyon niya nang hindi siya kumikilos. Napakapit siya sa mesa, nanlalamig ang palad at bumilis ang tibok ng puso. Liza. Bulong ng kanyang refleksyon, mas malamig kaysa hangin na dumaan sa bintana. Napaatras siya ngunit ang refleksyon ay lumapit palalo, nakangiti ng mapanlinlang at may kakaibang ningning sa mga mata. Palitan tayo, mahinang sabi nito, sabay abot ng kamay palabas sa salamin. Hindi siya makagalaw sa takot, ramdam niya ang malamig na hangin sa batok na parang may humaplos. Pilit niyang isinara ang mga mata, ngunit pagdilat niya, siya na ang nasa loob ng salamin, nakakulong sa isang madilim at malamig na espasyo. Sa labas, nakita niyang ang refleksyon ay malayang lumabas, bitbit ang ngiti nitong puno ng lihim at kasiyahan. Naririnig pa rin ni Liza ang bulong mula sa likod ng salamin. Ngayon siya na ang sumusubok mangakit ng susunod na bibiktima. Habang ang tunay na mundo ay unti-unting nagiging isang bilangguan ng mga anino. Abangan ang susunod na kabanata. Follow for more.